ng aking espiritu. Maging kasing laki man ng mundo ang hadlang na iyong haharapin, papatagin iyan. Papatagin iyan. Matatapos ang templo. At habang inilalagay ang kahuli-huli ang batong ito, isisigaw ng mga tao, Panginoon, pagpalain niyo po ito. Yung binasa po natin mga kapatid dito sa Aklat ng Zechariah, ay patungkol po sa layunin at nais ng Diyos na maitayo muli ang templo na giniba noong mga panahon po na niluso po ang mga Israelita ng mga taga-Babylon. At dahil po dito, nagkaroon po na matinding nais ang mga lingkod ng Diyos na sila Zechariah, si Josue, yung namamahalang pari during this time, at yung gobernador na walang iba kundi si Zerubbabel. Pero nagkaroon po ng hadlang. The nations did not want to help the people of God upang itayo muli ang templo. At dahil dito, ito po ay naging parang hadlang sa kanilang plano na itayo muli ang templo. Subalit nagpakita po ng isang pangitain ang Diyos kay Zechariah na ihatid po niya ang kahulugan ng pangitain po nito kay Zerubbabel at kay Josue. At ano po yun? May nakita po siya 2 puno ng olibo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At ito po ay dinadaluyan po ng langit na nagbibigay po ng isang larawan that yung 2 punong ito ay walang iba kundi si Zerubbabel at si Josue. At ang nilalarawan po ng pangitain na yan, na habang sila po ay dinadaluyan po ng langis, ang simbolo po ng langis po na yan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nang ibig sabihin, yung mga olibong punong ito, magagampanan po nila ang kanilang tungkulin habang sila po ay dinadaluyan ng langis. Na sa madaling salita, magagawa po ni Josue at Zerubbabel ang kanilang responsibilidad na itayo muli ang templo kung sila'y sasamahan ng banal na Espiritu. Pero hindi lang po natatapos diyan mga kapatid. Kapag dating po natin in the book of Revelation, may 2 saksi na hinalintulad dun sa 2 puno ng olibo. At yung 2 saksi na binabanggit po in Revelation chapter 11 ay walang iba kundi ang iglesia. Na naglalarawan po ng 2 saksi dahil ang kanilang patotoo ay sinalayunan more than once and twice and 3 times of the witnesses. At dahil po dito, kagaya po na nangyari po kay Josue at Zerubbabel, magagawa lamang po ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang responsibilidad na ibinigay sa kanila ni Yahweh sa tulong ng banal na Espiritu. Maging sa bagong tipan, hindi magagawa ng simbahan ang kanilang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Maaari tayo po ay nagkakaroon po ng kahinaan sa konteksto po ng kaduwagan o maaari hindi po malakas ang ating loob upang ihayag ang Panginoon Jesucristo. O maaari dumarating po sa atin ang takot, pag-aalala. Paano po ba sisimulan na ipahayag ang Ebanghelyo? Pero kagaya po na nabanggit po dito kanina, it is not by might, nor by power, but by His Spirit, says the Lord. Kahit na mag-aral po tayo na mag-aral na salita po ng Diyos, pero hindi po natin hihingin sa banal na Espiritu na tayo po ay samahan, patnubayan. Wala po tayong lakas ng loob. Magkaroon po tayo na walang pahid sa ating pangangaral. At yung mga verses na pinag-aralan po natin, hindi natin alam kung paano ho i-connect ang mga bagay na ito. Sapagkat ang lahat ng karunungan at kapangyarihan upang ihayag ang salita po ni Kristo ay nagmumula po sa banal na Espiritu. Kaya kung titignan po natin ang mga 12 alagad po ni Kristo, lalo na in the book of Acts, kitang-kita po natin ang mga ito ay hindi Arab. Mga mangingisda lamang po sila. Sila po ay mga tax collectors. And yet, hindi naman sila nag-aral in the greatest synagogue universities of that time. Hindi naman sila mga iskriba, and yet, ginamit po sila na malakasan ng Diyos. Bakit po? Dahil kapag ang isang Kristiyano ay puspos
ng banal na Espiritu. Kahit sino ka pa, kahit gaano po karami ang iyong kaalaman sa Biblia, kapag ikaw ay sinamahan ng banal na Espiritu, magagawa mo ihayag si Kristo na may katapangan. Mahahayag mo si Kristo in such a clear way na maliliwanag